At sinalita ng Panginoon kay Moises, "Pasukin mo si Paraon, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, tulutan mong yumaon ang aking bayan, upang ako'y mapaglingkuran nila. At kung ayaw mo silang payaunin, ay narito, aking sasalutin ng mga palaka ang inyong buong lupain. At ang ilog ay mapupuno ng mga palaka, na magsisiahon at magsisipasok sa iyong bahay, at sa iyong tulugan, at sa iyong higaan, at sa bahay ng iyong mga lingkod, at sa iyong bayan, at sa iyong mga hurno, at sa iyong mga masa ng tinapay. At kapwa aakyatin ng mga palaka, ikaw at ang iyong bayan, at lahat ng iyong mga lingkod." At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong kamay, pati ng iyong tungkod sa mga ilog, sa mga bangbang, at sa mga lawa, at magpaahon ka ng mga palaka sa lupain ng Ehipto." At iniunat ni Aaron ang kanyang kamay sa tubig sa Ehipto, at ang mga palaka ay nagsiahon, at tinakpan ang lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon din sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto, at nagpaahon ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. Nang magagayoy, tinawag ni Faraon si Moises at si Aaron, at sinabi, "Manalangin kayo sa Panginoon na alisin ang mga palaka sa akin at sa aking bayan, at aking tutulutang yumaon ang bayan upang sila'y makapaghain sa Panginoon." At sinabi ni Moises kay Faraon, "Magkaroon ka ng kaluwalhatiang ito sa akin. Anong oras isasamo kita, at ang iyong mga lingkod, at ang iyong bayan, upang ang mga palaka ay malipol sa iyo, at sa iyong mga bahay, at mga tira na lamang sa ilog?" At kanyang sinabi, "Sa kinabukasan." At sinabi ni Moises, "Mangyayari ayon sa iyong salita, upang iyong maalaman na walang gaya ng Panginoon naming Diyos. At ang mga palaka ay magsisialis sa iyo, at sa iyong bahay, at sa iyong mga lingkod, at sa iyong bayan, mga titira na lamang sa ilog." At si Moises at si Aaron ay umalis sa harap ni Paraon. At si Moises ay dumaing sa Panginoon tungkol sa mga palaka na kanyang dinala kay Faraon. At ginawa ng Panginoon ayon sa salita ni Moises, at ang mga palaka ay namatay sa mga bahay, sa mga looban at sa mga parang. At kanilang pinagpisan na bunton-bunton, at ang lupa ay bumaho. Ngunit nang makita ni Faraon na may pahinga, ay pinapagmatigas ang kanyang puso, at hindi niya dininig sila gaya ng sinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong tungkod at paluin mo ang alabok ng lupa upang maging mga kuto sa lupain ng Ehipto." At kanyang ginawang gayon, at iniunat ni Aaron ang kanyang kamay, pati ng kanyang tungkod, at pinalo ang alabok ng lupa, at nagkakuto sa tao at sa hayop. Lahat ng alabok ng lupa ay naging mga kuto sa buong lupain ng Ehipto. At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto upang maglabas ng mga kuto, ngunit hindi nila nagawa, at nagkakuto sa tao at sa hayop. Nang magkagayoy, sinabi ng mga mahiko kay Faraon, "Ito'y daliri ng Diyos." At ang puso ni Faraon ay nagmatigas, at hindi niya dininig sila, gaya ng sinalita ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Bumangon kang maaga sa kinaumagahan, at tumayo ka sa harap ni Faraon. Narito, siya'y pasa sa tubig, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, payaunin mo ang aking bayan, upang sila'y makapaglingkod sa akin.
Saka kung hindi mo payayaunin ang aking bayan, ay magsusugo ako ng pulupulutong na langaw sa iyo, at sa iyong mga lingkod, at sa iyong bayan, at sa loob ng iyong mga bahay, at ang mga bahay ng mga Ehipsyo ay mapupuno ng pulupulutong na langaw, at gayon din ang lupa na kinaroroonan nila. At aking ihiwalay sa araw na yaon ang lupain ng Gosen, na kinatatahanan ng aking bayan, upang huwag magkaroon doon ng pulupulutong na langaw, nang iyong maalaman na ako ang Panginoon sa gitna ng lupa. At aking paghihiwalayin ang aking bayan at ang iyong bayan, sa kinabukasan mangyayari ang tandang ito. At ginawang gayon ng Panginoon, at nagsipasok ang mga makapal na pulupulutong na langaw sa bahay ni Faraon, at sa bahay ng kanyang mga lingkod, at sa buong lupain ng Ehipto ay nasisira ang lupa dahil sa mga pulupulutong na langaw. At tinawag ni Faraon si Moises at si Aaron at sinabi, "Yumaon kayo, maghain kayo sa inyong Diyos sa lupain." At sinabi ni Moises, "Hindi marapat na aming gawing ganyan, sapagkat aming ihahain ang mga kasuklam-suklam ng mga Ehipsyo sa Panginoon naming Diyos. Narito, ihahain ba namin ang kasuklam-suklam ng mga Ehipsyo sa harap ng kanilang mga mata, at di ba nila kami babatuhin? Kami ay yayaong 3 araw na maglalakbay sa ilang, at maghahain sa Panginoon naming Diyos, ayon sa kanyang iniyutos sa amin." At sinabi ni Faraon, "Aking payayaunin kayo upang kayo'y makapaghain sa Panginoon ninyong Diyos sa ilang. Huwag lamang kayong pakakalayo. Tuloy idaing ninyo ako." At sinabi ni Moises, "Narito, iiwan kita, at aking idadalangin sa Panginoon na ang mga pulupulutong na langaw ay magsialis bukas kay Faraon, sa kaniyang mga lingkod at sa kaniyang bayan. Ngunit huwag nang magdaya pa si Faraon, na huwag na di payaunin ang bayan upang maghain sa Panginoon." At iniwan ni Moises si Faraon at nanalangin sa Panginoon. At ginawa ng Panginoon ang ayon sa salita ni Moises, at inialis niya ang mga pulupulutong na langaw kay Faraon, sa kanyang mga lingkod at sa kanyang bayan, na walang natira kahit isa. At pinapagmatigas ding muli ni Faraon ang kanyang puso, at hindi pinayaon ang bayan.